Bakit ka nahihiya mag-English? Una sa lahat, natatakot ka kasi baka magkamali ka sa grammar. O mali yung pronunciation mo. O baka tawanan ka ng kapwa mo Pilipino. Kasi nangyari sa akin yan. Hindi lang sa akin, sa lahat ng Pilipino yan. Halos lahat ng mga Pinoy dito. Mahilig silang mag-criticize kung paano ka mag-English, paano yung pronunciation mo. Masyado silang judgmental. Masyado silang judger. Pero sa reality talaga, pagkausap mo na yung mga ibang lahi, ang importante yung thought. May mga tao talaga na sadyang mahilig sila mag-correct. Pero in a good way naman. So, minsan, wag ka naman sensitive. So, kung meron silang ituro sa'yo, i-adapt mo lang din. Kumbaga, oo nga pala, naalala ko. Ganito pala dapat ang pronunciation yan. Ganon. Pero meron din naman ng mga tao na namamahiya. Like, minsan yung tuturuan ka, pero sa harap ng ibang tao, which is, parang kung ikaw, degrading yan di ba? Kung ikaw yon. Pero, kung para sa akin, okay lang yon. Pero at least tinuturuan ako. Pero meron kasi talaga na ipapahiya ka dahil mali yung pagkakasabi mo sa English May mga style din na kung paano mag-English. Meron yung ako kakilala. Binibilisan lang talaga niya mag-English para magmukha siyang magaling. Ganon. Kung tutuusin, pare-parehas lang yan. Magkamali ka man ng pronunciation, basta yung thought mo nandoon, okay na yon. Kasi pagkaiba na, pagka for example, puti, itim, in-check, ibang lahi, once na magsalita ka ng English, ang importante na iintindihan ka nila Ganon naman talaga dapat Naalala ko noon, bago pa lang ako sa Canada. So, yung friend ko, ang sabi niya sa akin, hindi nagsasalita yan ng English. Pero, sa akin, hindi naman siya offensive para sa akin. Masaya ako noon. Hanggang sa na-develop ko lang siya kasi babalik lahat yung mga pinag-aralan mo nung high school, nung elementary, babalik lahat yan yung mga pinag-aralan mo. Oo nga pala, dapat pala ganito yung past tense nito, dapat pala ganito yung present tense nito, future tense nito. Babalik lahat yan once na ma-practice mo lang. Ang importante, ma-practice mo siya. Para ma-practice mo siya, manood ka ng mga movies na English. Huwag ka naman puro Tagalog. Manood ka rin ng mga English para syempre, medyo ma-practice mo rin yung mga vocabulary mo, di ba? Syempre, pagka habang nagko-construct ka ng sentence, yung mga, para ma-fill inan yung mga mo, papalitan mo siya, yung mga, yung mga ganon. Parang Manny Pacquiao lang. Tandaan nyo, mas magaling pa tayo mag-English sa ibang lahi. Yung mga puti nga nagkakamali pa yan sila sa grammar Pero tayo, second language natin ng English. Pero magugulat sila pagka nakapunta ka ng ibang bansa. Why is it that your English is so good? So, syempre sasabihin mo, because English is our second language in the Philippines. Di ba? Syempre, mapapractice mo rin naman yung grammar. Pero, as long as bago ka pa lang sa ibang bansa or nagsisimula ka pa lang mag-explore ng English mo, don't mind how bad your English is. The important thing is the thought of the message na maiintindihan, syempre, ng kausap mo. Thank you!